Buenos dias, damas y caballeros. As we approach the much awaited March or April 14, April 14 hearing proper or clarificatory hearing of the Justice Committee of the House of Representatives. It seems the DDS forces or those trolls and DDS officials and investors and bankers loyal to Sara Duterte are also stepping up their propaganda game. And earlier we reported to you about these warnings from an official of major banking associations in the country na itong si Marvi Valleros, warning about the possibility na pwede makasuhan at makulong yung mga tao, including the congressman, who will make public itong bank records ni Vice President Sara Duterte in the course of holding the impeachment hearing at the House of Representatives. At added to him na ito ngayon si Valleros ay umiikot sa mga DDS news forums kasama na itong SMNI, ay isa rin dating membro ng Bangko Sentral ng Pilipinas pa naman. Ay ganun rin, nagpapag-guest rin sa mga press conferences, sa mga news fora or major network fora, but most specifically sa SMNI. At dito inihahayag nila yung panibagong gimmick nila, panibagong warning nila to the public. At ngayon naman, ang bagong script nila ay babaksak daw yung whole banking system. Ito na yung sinabi natin kanina sa unang vlog natin. Kaso lang, napansin ko na marami nagtatanong kung saan galing yung news natin. Kaya kahit naka-day off yung VAT team natin ay pinakiusapan natin na hanapin yung video. At nahanap nga nila ngayon. Kaya pwede na natin i-vlog ito ngayon. Kasi ayoko yung meron nagtatanong kung legit ba or hindi ba fake news. But we cannot blame them sa dami ng mga fake news ngayon, di ba? Nagsusulputan. Kaya okay lang. We understand. Kaya buti na lang, ha? Thank you VAT team. Palakpakan sa VAT team, ha? Kahit naka-day off, hinanap nila yung video dito sa F7i. Ito. Kung saan itong si Cora Guidote at ay winawarningan tayo na makokollaps ang banking industry sa Pilipinas dahil lang sa ginagawa hearing, clarificatory hearing ng House of Representatives sa impeachment ni Sara Duterte. At maganda rin dito pala, same interview, nandun rin yung si banker Marvi Valleros na sinabi hindi rin nila iti-turn over yung mga bank records ni Sara. Decided na sila sa mga banking industry officials na hindi nila iti-turn over kasi hindi pa naman daw ito trial. Sa Senado daw ang trial. So, kumbaga, tumitigas sila dito. So, tingnan natin kung sinong bibigay. Sila, si Boying Remulla, o sila Jinky Luistro, chairperson ng Committee on Justice ng House of Representatives. So sige, ha. So dito makikita nyo na yung sources ng informasyon natin, hindi lang dito kay former Bangko Sentral ng Pilipinas official na si Cora Guidote, pati rin yung si Marvi Valleros. So, let's play this video from SMNI. At sana hindi tayo makopyright because we're just
using this video for news purposes and under our Fair Use Act privileges, and also nasa public domain naman ito. President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings. Ngunit hanggang saan ang limitasyon ng Kongreso sa paghingi ng mga sensitibong dokumento? Alamin na... Sandali, parang lumiit yung screen natin. Sandali. Alamin natin sa report ni Angel Pastor. Ay, bakit nandun napunta? Dali. Sorry. Inihayag sa tinawag na mini-trial ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Chairperson Jervil Luistro na may power of compulsory process ang komite. Ayon sa kanila, maaari nilang hingin at ilabas ang bank records, statement of assets, liabilities, and net worth o SALN at iba pang dokumento na may kaugnayan sa assets ni Vice President Sara Duterte. Sa podcast ng Talakayan ng Taong Bayan, nilinaw ni Marvy Valeros, manager ng isang Universal at Commercial Savings Bank, na hindi pa maaaring buksan ang accounts ng Vice Presidente. Kabilang dito ang accounts ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ayon sa kanya, nasa deliberation stage pa lang. Tingnan mo itong si Marvy Valeros, ha? Hindi mali tayo na sinabi, head manager siya ng Universal and Commercial Savings Banks. Kuwan pala ito, grupo ng mga bankero, pero hindi niya in-specify kung alin bangko siya manager. Kumbaga, tingnan niyo talaga, hindi siya transparent para dalhin yung pangalan ng bangko niya. Sinabi lang niya na isang manager siya, bank manager ng Universal and Commercial Savings Banks na grupo ng mga bangko, pero hindi niya sinabi which bank. Siguro doon pa lang takot na siya, baka mabankrun sila. Dapat sabihin niya, maging matapang siya. Lumamtat na rin siya para magpagamit sa propaganda nitong nila Sara Duterte. Sana sabihin na rin niya kung saan bangko siya, saan din bangko nire-represent niya. Hindi yung grupo ng mga bankero lang. Ang impeachment process at wala pa anyang formal na impeachment trial. At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo din sa proper impeachment trial. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. Dahil dito, sinabi niyang wala pang sapat na legal na basihan para ilabas ang bank records ng sinumang individual na iniuugnay sa kaso. Kung pipilitin niya na buksan ang mga bank accounts sa ganitong yugto, ito ay may tuturing na fishing expedition. Ibig sabihin, naghahanap lamang ng posibleng ebidensya kahit wala pang malinaw na basihan. Ipinaliwanag din ni Valeros na kung uutusan ng House Committee on Justice ang isang bangko sa pamamagitan ng sabina na maglabas ng bank records ng walang sapat na legal basis, maaring managot sa batas ang bank officer na susunod dito. Ito ay dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Law. If the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that... the impeachment, without the just the House? yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Samantala, sinabi ng ekonomistang si Cora Guidote na maaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya kung basta-basta mabubuksan ang bank accounts ng mga depositor. Ayon sa kanya, posibleng mawala ng tiwala ang publiko sa banking institution sa bansa at kapag nangyari ito, maaring manong magkaroon ng bank run o ang sabayang withdrawal ng pera ng lahat ng depositors dahil sa takot. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko. Pwede kang magka-bankrupt. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala, baka mabigay nila yung details ko to anyone.
Dagdag pa ni Guidote, ang bank secrecy ay nakabatay sa absolute confidentiality ng bank deposits. Maaari lamang itong mabuksan kung may matibay at malinaw na legal na dahilan. Binalaan din niya na kung masisira ang tiwala ng banking system, maaari itong magdulot ng systemic risk. Kasi pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk ka. Daming issue. So, economic, financial, banking, and then security. All assets of government and governance right now is affected. By just the impeachment of the Vice President And the Middle East and the crisis. Middle East crisis. Sa gitna ng mga isyu tulad ng impeachment ng Vice Presidente at mga krisis na kinakaharap ng bansa, sinabi ni Guidote na mahalagang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, kabilang dito ang banking system at tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SMNI News. Bangko Sentral ng Pilipinas pa naman official, pero parang hindi rin niya alam yung batas niya. Hindi naman lahat ng tao pwede ilabas yung record, yung lang magnanakaw. Hindi ba kayo nahiya niyan at pinoproteksyonan nyo yung mga magnanakaw? Yun lang magnanakaw, kasi klaro naman ang AMLAC law, pwede lang i-open yung bangko kung may investigasyon sa katiwalian at na-file na yung kaso sa korte or meron ng impeachment complaint at nasa either clarificatory hearing stage or trial stage. O nakinaalala nyo naman yung meron rin bangko na sangkot doon sa Jose Pidal account involving former President Joseph Estrada, pero hindi naman nakabank run. Kasi ang tao naman, kumpiyansa naman tayo, hindi tayo magnanakaw. Kaya our secret is safe with the banks. Lalo na kung tayo nasa pribadong sektor. Siyempre, ang matakot lang yung involved sa flood control anomaly, involved sa pagnanakaw, involved sa Parmalee scam, involved sa mga pagnakaw ng mga confidential funds, sa mga overpriced computers, sa paggawa ng cash advances sa DepEd na lahat-lahat umaabot ng 21 billion, yung nakakuha ng 51 billion flood control project under the Duterte administration tulad ni Congressman Pulong Duterte. Yun lang ang dapat matakot, at siyempre pati na yung mga kontraktor at saka doon involved sa flood control anomaly and other anomalies. Pero tayo, dahil wala na, nasa pribadong sektor tayo, unless involved tayo, let's say contractor tayo ni Romualdez, contractor tayo ni Chis Escudero, dyan matakot tayo. Hindi naman tayo ganun. Kaya wala, misplaced itong panakot na ito. Ang sa akin, yun lang, as I said in my earlier vlog, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox nila Jinky Luistro. Warningan natin, ngayon pa lang, ganun pa lang strategy nila. Ipitin, takutin yung mga bankero, yung mga may-ari ng mga bangko, yung mga bank officials, yung mga AMLAC officials. Nakita nyo, nagkakagulo na, nagsialisa na yung mga top officials ng executive director pa naman ng AMLAC dahil nararanda naman na nila yung pressure sa kanila. At ito, SMNI mismo, DDS na network mismo, pinapalabas na yung mga warning ng mga bank officials and former Bangko Sentral ng Pilipinas officials. So, this shows na ito talaga ang strategy nila. Ito talaga ang tinutuon nila ng pansin nila. Tulad tamang-tama yung sinabi natin noon. Takot sila kay Ramil Madriaga, pero mas natakot sila sa mga bank records. Kasi kay Ramil Madriaga, pwede mo pasirain, sabi mo, ay hindi, wanted criminal yan eh. Hindi pa nga convicted, pero nakakulong sa kidnapping. Yun na nga sinasabi nila. Pero kung yung bank record at bank official ipatestify mo, game over na si Sara. Game over na. So dyan sila, takot na takot. Kaya ngayon pa lang, maaga, tumitigas na sila. Hindi namin bibigyan yung bank record. So okay lang ba yan? Kay Ombudsman Boying Remulla? Okay lang ba yan? Kina Jinky Luistro? Will you take this sitting down? Parang binabastos yung mga batas natin
At siyempre, binabastos kayo. So, yan ang kaya please share this vlog and then ilagay natin sa caption na hahayaan lang ba natin ito na itong mga DDS, mga bankero, mga bankers na tinetreten, na mga pinipressure ng mga Duterte, hahayaan na lang ba natin ibaliwalaan nila yung mga batas natin in the interest sana of transparency and the rule of law? Parang binaboy nila yung impeachment process last year, binababoy na naman nila yung impeachment process dito sa House of Representatives by pressuring the bank owners and bank officials. So dito, titingnan natin kung umabot na ito sa atensyon nila Jinky, nila Ombudsman Remulla, ng Department of Justice, ng NBI, kung anong gagawin nila, or kahit Bangko Sentral ng Pilipinas and other bank regulating agencies. Ano bang gagawin nila dito? Magsaside ba sila sa mga bankero, kay Sara, o magsaside sila sa publiko and the rule of law? Okay? So, you can help get answer for that questions by sharing, liking, and commenting on this vlog para mapunta tayo sa inbox ng mga government officials concerned as we approach the April 14 trial, mini trial in the House of Representatives. Buenos dias a todos. Thank you for joining me in this pre-recorded vlog, and see you in my next vlog.